Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat. Inayayahan ko po lahat na makinig sa message na ito. Ako po'y naniwala na ito po'y makatulong sa bawat isa sa atin dahil sabi po ng Biblia kasi mga kapatid na ang panampalataya ay nagmula po sa pakikinig sa salita ng Diyos. Mula po sa salita na binabahagi galing po sa salita ni Kristo. Faith comes from hearing the message. The message is heard from the word of Christ. Romans 10 verse 17. So ako po'y naniwala na habang tayo po'y patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos, ito po'y makatulong po sa atin na mag-activate po ang ating panampalataya sa Diyos. Maganda po kasi yung message from the word of Christ. Yung pong mensahe galing po sa salita ng Diyos ang ating pakinggan. At tayo po mabibuild po yung ating panampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pag tayo po ay nakikinig patungkol po sa religion, then tayo mabuild po ang ating puso sa religious belief. Ang karamihan doon magiging religious po tayo. Pero pag tayo po ay nakikinig galing po sa salita ng Diyos, then tayo po ay maging godly people. Napakalaga po kasi mga kapatid na ang panampalataya natin ay nakasintro kang Kristo dahil si Kristo po ang nagbigay ng buhay. Christ is the life giver. Gusto ko pong sabihin sa lahat na sinabi po ng Biblia, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong sa langit ng tao ay maliligtas. Acts 4 verse 12. Wala pong ibang pangalan. Kaya lahat ng pangalan na nagsilabasan ngayon na sila daw ay Savior, kahit grupo pa at pangalan ng simbahan, mga kapatid, kung Bible ang ating pagbasihan, lahat ay hindi totoo. Bakit? Acts 4:12, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ang tao ay maliligtas at magkaroon ng kaligtasan. In Matthew chapter 1 verse 21, sabi po ng angel doon kay Joseph, nung nag-isip si Joseph na iwanan niya si Mary, dahil sinabi ni Mary kay Joseph na siya ay nagdadalang tao, na hindi pa naman sila kasal at hindi pa sila nagsiping, nag-isip si Joseph na iwanan niya silently si Mary. Lumapit sa kanya ang anghel mula sa langit at sinabihan, Joseph, huwag mong iwanan si Mary dahil ang bata na sa kanyang sinapupunan, it is the work of the Holy Spirit. Ito po'y gawa ng Diyos. At siya po'y manganak, sabi po ng Matthew 1:21, siya ay magsilang ng bata at bigyan mo ng pangalang Jesus dahil siya ang magligtas sa lahat ng tao mula sa kasalanan. The only Savior for our sins, walang iba po ang Panginoong Kristo. Dahil ang passport ng tao ay mapahamak sa impyerno, hindi po religion, hindi po pera, hindi po politicians at mga sikat na mga personalidad. Ang passport na tayo mapunta sa impyerno ay kasalanan. That's why si Satanas po, tuturuan niya ang tao gagawa ng kasalanan. Dahil alam ni Satanas, alam ng Diablo, na pag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan, may passport na siya mapunta sa impyerno. Subalit ang Diyos po ay napakatalino, napakabait at mapagmahal na Diyos. Gumawa po siya ng solusyon. Ginawa niyang solusyon ng kasalanan. Siya po ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao at namatay, naipako sa cross at namatay sa cross. Kabayaran ng ating kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sino mang taong maniwala at tanggapin si Kristo sa kanyang puso, hindi na siya mapahamak sa impyerno. John 3:16, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, verse 11, verse 12, the truth is, God gave us the eternal life. God gave us life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. Ang sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace we have been saved through faith.
Sa pamagitan ng panampalataya, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay makamtan sa isang tao pag siya po ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, tanggapin sa kanyang puso, mga kapatid. Amen. Hindi po religion. At wala pong religion na makapagliligtas ng tao. Sino mang nagpipreach na siya ay masisave sa kanyang religion, sa mga kapatid ay mga kapatid, sariling claim lang po yan. Pero hindi po yan sa Biblia. Amen po. Dahil sa Bible po, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan pag tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Kristo. Dito sa balat ng lupa, wala pong taong makauwi sa langit maliban pag siya po ay tumanggap sa Panginoong Kristo sa pamagitan ng panampalataya. Mga kapatid, ang ating ginawang reference ay ang Biblia. John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him, except through Christ. Kaya ngayon po, ang akin pong mga katanungan, kumusta po ba si Jesus sa ating puso? Totoo po ba tayo'y tumanggap sa Kanya sa magitan ng panampalataya sa Kanyang salita? Tayo po ba'y sumampalataya sa Kanyang salita? Tinanggap natin si Jesus sa ating buhay? Ngayon, kung tinanggap po natin si Jesus sa ating buhay, congratulations. But kailangan pong maintindihan niyo po ito. Hindi po weak ang ating Panginoon. Siya po'y makapangyarihan. Pag siya po'y tinanggap sa ating buhay, mabago po ang ating buhay. Magkaroon po ng pagbabago ang ating buhay, ating kaisipan, ang ating pananalita, mga kapatid. Yun po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Is anyone in Christ? If anyone in Christ, if anyone is in Christ, mga kapatid, sabi ng Biblia, the old has gone and the new has come. Kung may nabago sa ating buhay, mga kapatid, praise God, congratulations. Pero pag walang nabago sa ating buhay, mayabang pa rin ang nasa puso niya, mga kapatid, punong-puno ng galit, puno-puno ng kayabangan, puno-puno ng pride. Mga kapatid, kahit lahat ng religion sa buong mundo ay nasa kanya, wala pa rin kaligtasan. Mga kapatid, maliban ang tao ay matutong magpakumbaba, sundin ang salita ng Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil nagbigay po si Lord ng warning. Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi po lahat ng tao ay na tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa karayaan ng langit. Yun lang pong taong gumawa at gumagawa sa kalooban ng Diyos. Simple lang po mga kapatid, kung ang ating ginagawa ngayon ay kalooban ba ng Diyos. Congratulations, pagkalooban ng Diyos. After tayong sumampalataya sa Kanya, tinanggap sa ating puso, ang labanan dito ay gawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil nagbigay po si Lord ng warning, mga kapatid, ng lahat, hindi lahat ng tao ay tumawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, papasok sa karayaan ng langit. Yun lang pong gumagawa sa Kanyang kalooban. That's why sinabi nga ni Lord doon sa Lucas chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and you did not do what I commanded you? Bakit kayo tumawag ng tawag sa akin, Panginoon, ayaw nyo namang gawin ang aking sinasabi? Ang bottom line kasi ganito, mga kapatid, sumampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo, tanggapin natin sa ating buhay. Pagkatapos, gawin natin ang kanyang kalooban. That's why mayroon pong pastor ibigay sa iyo si Lord. Nag-grace si Lord ng pastor para gabayan tayo, tulungan tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Lahat ng nakipagdebate, mga kapatid, ay hindi po yan sa Diyos. Ilang beses na po yan binanggit sa Biblia na huwag kayong makipag-argue sa mga tao patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa mga paniniwala at panampalataya. Huwag kayong makipag-argue doon. Kung claim nila sila'y tama, ay respeto natin. Kung claim nila ay sila'y gari sila ang sila lang ang papasok sa kanila, claim nila yon. But sa Biblia po, lahat ng tao ay mahal ng Diyos at ang langit ginawa ng Diyos para sa tao. Mga kapatid, ang impyerno ginawa ng Diyos para kay Satanas. Mga kapatid, subalit, mga kapatid, nag-recruit po si Satanas gamit ang mga iba't ibang klaseng religion para ang tao mapunta sa impyerno. Kasi sabi ng Biblia, isang paraan lang ang tayo mapunta sa langit.
tanggapin at paniwalaan, sundin ang Panginoong Kristo. Sa sabi po ng John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Dumaan ho tayo sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang sinasabi, kanyang inutos, mga kapatid, yung gawin natin. Kung sinabi ng Diyos, mahalin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, mahalin mo, mahalin natin. Mga kapatid, yun na po. Alam mo, pag nabuo yung pagmamahal natin sa Diyos, ang dami pong mga magandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Salamat po sa lahat ng makarinig sa message na ito. Mga kapatid, ang aking pong panalangin, ito po yung makatulong upang magabayan tayo sa tamang hakbang sa pagsunod ng ating Panginoon Kristo. God bless you po. God bless. God bless.